Ang taong natuntong sa kalabaw, ang tingin sa sarili, mas mataas pa sa kalabaw. Wala kang karapatan na mag-utos, no? At mali-mali yung sinasabi mo. Isa ka talagang fake news. Ano ang lagi ngayon, dinirekta niya na, wag daw pasyal ng pasyal. Ulitin ko po, hindi po namamasyal si BP Sara. Ang pagpunta niya po sa The Hague, Netherlands, dahil pinakulong ninyo si Tatay Digong, uulitin ko, pinakulong nyo si Tatay Digong, ayaw nyong dalawin ng anak. Ang tanong ko, may nagpunta na bang taga-gobyerno doon kay Tatay Digong sa The Hague? Ginagampanan niya nga yung trabaho nyo sa gobyerno. Pinabayaan ninyo. Huwag na tayong pinakulong nyo. Pero wala kayong, ni anino ni Tatay Digong, walang nakakita sa inyo. Pumunta kayo ron sa The Hague para alamin kung ano kalagayan ni Tatay Digong. Wala kayong ginagawa. Ganyan ba ang gobyerno? Isa lang. Isang tao lang. No? Isang citizen mo lang ang makulong sa ibang bansa. Dapat gawan mo ng paraan para maiuwi. Yan ang tunay na gobyerno. Kayo, yung anak, sariling anak, dumadalaw, ang tawag nyo, pinasasama nyo pa, sinasabi pa ninyo na namamasyal lang. Anong klaseng namamasyal yan? Bago nakulong si Tatay Digong, anong mga pinuntahan ni BP Sara na hindi opisyal? Isa lang, natatandaan ko, pinagamot niya yung nanay niya sa Germany. Inintriga nyo pa. Sabi nyo, manunod ka Taylor Swift. Wala naman kayong picture man lang na napakita na nanood kay Taylor Swift. Yung presidente nyo, nood ng kung ano-anong concert, pinagmamalaki pa. Unmissable. Tigil-tigilan yun, tapos utusan niya. Sabi niya, ano ba, binabalato ba ka na, hindi mo ba napapansin? Lahat na ng reporter ngayon, binabalato ba ka na ng tanong? Ano sabi ng reporter? Magandang reporter. Kalimutan ko ng pangalan, TV5 yata yun. Ang tanong sa kanya, ano po ba ina-expect niyong trabaho ng Vice President? Wala naman kaming ina-expect, kaya lang pasyal na pasyal. Pasyal na pasyal ang Vice President. Tungkulin nga dapat yan eh. Ang taong nakulong, yung mga kriminal. Kriminal ibig sabihin po, dumaan na sa proseso ng batas. Marami na po tayong OFW na hinatulan. Pag hinatulan ka na, convicted ka na, pero lahat ng pamahalaan, magmula noong meron tayong OFW, convicted na to tinutulungan pa. Bawat isang OFW na nakulong, tinutulungan. Convicted na yun. Eto, niwala pang trial. Hindi nyo na dinalaw. Pinagbabawalan nyo pa yung anak. Nadalawin. Anong klase kayong, yan na talaga. Wala na talagang aasahan sa inyo. Sasabihin po siya. Tapos utusan niya. Wala naman ako in-expect. Wag lang siya mamamasyal at wag lang sisiraan si BBM sa ibang bansa. Sinisiraan pa. Kayo nga walang katapusang naninira eh. Araw-araw, bira ng bira sa Duterte. Araw-araw. Pag malaki nyo yung trabaho nyo, hindi yung bira ng bira. Wala naman kayo talagang ginagawa. Ang trabaho nyo, wala. Ninyo. Buisit na tao yan. Sira na si Sara? Ano daw isisira kay Sara? Hindi pala, si BBM pala. Di kayo nahiya. Totoo yung sinasabi ko, isang OFW na convicted, dapat suportahan ng pamahalaan ng lahat ng pangangailangan. Pamilya na nga yung nagsusuporta eh. Kakantsawan nyo pa? Tao yan. Tapos utusan niya yung presidente, wag daw sira. Sino ka? Vice President ng Pilipinas yun. Sino ka? Para utusan mong Vice President. Isa pa raw. Para daw, kasi duda daw si BP Sara doon sa report daw ng PIDEA. Paano hindi magdududa? Dapat tinanong mo si Eden. Eden,
Saan mo nakuha yung blanco? Pinamigay nyo kay Aiden, pinakita ni Aiden, blanco eh. Ano ibig sabihin nun? Niloloko ninyo yung taong bayan. Kalahati ng report, blanco. Si BP Sara pang duda. Alam nyo, pag pinakita ng reporter, kahit sinong reporter, na yung pinamigay ninyong report ay kalahati, blanco, lahat magdududa. Normal po yun. Kasi niloloko nyo yung tao. Magbibigay kayo ng report, kalahati, blanco. Para kumapal lang yung report. Oh. Ano, inutusan niya naman si BP Sara? Pag uwi daw ni BP Sara, dumaan daw sa PDEA at i-check. Sino ka para utos-utusan yung Vice President ng Pilipinas? Sino ka? Wala kang karapatan na mag-utos. Pasensya na po kayo. Na HB lang po. Hihinaan na po natin. Okay. Ikalima na po, pinalitan na naman po si Ruiz. Si J. Ruiz po, pinalitan na naman na bilang PCO chief, no? Ikalima na po to. Tama lang po palitan. Bakit? Ang trabaho po ng PCO chief, iangat po yung popularidad ng Pangulo. Di ba? Ang pinakatrabaho po ng PCO chief ay pabanguhin ang Pangulo ng Pilipinas. Tama po. Kaya, napabango ba ni J. Ruiz? Hindi po niya napabango. Ito ang tanong. Yung nauna po na tatlo kay J. Ruiz, napabango ba? Hindi rin napabango. Teka lang muna. Kung ikalima na to sa loob ng 3 taon, halos sa 1 taon, 2, pinapalitan, baka naman yung produkto na yung may problema. Di ba? Baka hindi yung salesman. Ang PCO kasi salesman lang eh. Ako po, galing ako sa sales eh. Ano lang, maliitan lang po yung sales ko. Special offer lang ako eh. No? Alam niyo yun, yung tingi-tingi lang. Pero, mahirap po ibenta. Ang kailangan po sa pag nasa sales ka, magaling ka sa sales talk. Ako, ang husay ko sa sales talk eh. Di po ba? Napakagaling po namin sa sales talk. Galing ako dyan eh. Talagang tinutokis namin yung tao. Hindi kilalang produkto. All season suka, toyo, ketchup, patis. Kaya naming ibenta. Ang problema mga kapatid, may limitasyon yung pagiging mahusay na sales talk. Yung PCO, wala talagang magiging matagumpay na PCO. Alam niyo kung bakit? Bakit walang magiging matagumpay? Hindi mo kayang pabanguhin si BBM. Ako niya. Paano mo mapabango yun? Kumbaga, anuman sales talk ang gawin mo sa isang bulok na produkto, bulok pa rin yan. Hindi pa rin yan tatangkilikin ng tao. Dahil yung binibenta mo ay bulok. Kaya magpalit-palit man yan. Ngayon, may bago na naman. Paano mo ibebenta? Yung presidente na wala nang ginawa kundi manisin ng dating presidente. Wala nang ginawa kundi atakehin ng mga tauhan niya yung dating presidente at mga anak at ang vice president. Paano mo ibebenta yan? Wala namang mga proyektong maipagmamalaki. Mahirap po ibenta yung bulok na produkto. Kaya ngayon pa lang, good luck sa'yo. Sino ba yung pumalit? Dave Gomez, no? PR man na yan. Magaling na sa PR yan. Masisira po ang PR.